nakakatawa, di ba? Sa dinami-dami ng babae sa mundo, yung pinili niyo pong mahalin ay walang iba kundi ang babae sumira ng pamilya niyo. Siya ang pumatay sa asawa mo, Wilfred! Sinabi na ni Ronnie sa kanila na alam na nila na ako si Carolina Astor. Inaaresto ka sa salang pagpatay laban kay Jocelyn Adera Santos. Hintayin mo ako. Huwag mo sana hayaan na masira yung tiwala mo sa akin. You fooled everyone, Wilfred, Amber, and the whole damn world, but not me! At finally, nandiyan ka na kung saan ka nararapat! Makulong ka na, Carolina Astor! May lang ka ba, Tristan? Ano ba kinalaman ng ate Lorena mo sa lahat? Hindi po si ate. Pero ano ang basis ng authorities na siya si... Ano ba yung Carolina Astor na yon? Ano? Hindi mawawala, hindi mababago, na ang alam ko lang ay magmahal sa'yo. Nahihirapan. May bisita ka. Big time pala kapit mo, ha? Wilfred? Attorney De La Cruz. Wilfred message. Nadali daw siya because Amber had another episode. Pero he'll visit you soon once she stabilizes. Wilfred asked me to assist with some internal legal matters regarding the case. Now, before we proceed, how would you like me to address you? Lorena or Carolina? Lorena, yun po yung pangalang pinili ko. At doon po ako nakilala ng asawa at anak ko. Anong nangyari? Overstimulated, overwhelmed. Kaya nagkaroon ng panic attack. Overwhelmed like the rest of us. Sa mga nangyari. Manang Pilar, ikaw nang bahala dito, Nandun na si Atty. De La Cruz, Kailangan ko makausap si Lorena para maintindihan ko ang lahat. Para malaman ko kung paano siya tutulungan. Sige. Dad. You stay for a while? Amber. Doing everything right naman, diba? Inom ako ng gamot ko. Nagta-therapy ako. Natapos ko yung deadline ng work ko. I'm functioning. I'm fine. Pero recently, dahil sa mga nangyayari, I feel like I'm drowning. I can't breathe. I don't feel safe anymore. I feel like I don't know anyone anymore. Tita Ronnie. Tita Lorena. Baby, gusto mo pumunta sa doktor? The doctor, now that I need you. Please don't leave. Don't leave like you left Mom when she was killed. So, recently lang ba nalaman ni Wilfred na ikaw yung dating Carolina Astor? At kung anong bigat yung pangalang yun? Hindi ko po nasasabi sa kanya. Ang bilis-bilis po ng pangyayari. Kaya nga po akala ko kasama niyo siya dito para maintindihan niya. Gusto ko po mapaintindi sa kanya. Willing daw po siya makinig sa akin. I was still in law school nung nangyari dun sa late wife ni Wilfred. Pero alam ko yung bigat.
yung case na yun para sa mga Santos. Now, I'm here. Dahil gusto ni Wilfred Santos protektahan ang kanyang asawa. Whether or not, you're telling the full truth. Carolina, I mean Lorena, that man loves you enough to ask for help. Pero attorney, meron na po akong napagsabihan na lawyer. May kausap na po ako si Attorney Marcelo. Nabanggit mo nga daw yun sa mga polis. They tried to contact them. Nakausap ko na rin naman siya. He's attending a legal conference in Singapore. That's why he can't make it today. Rena, time is not on your side. Here's the situation. Nahuli ka under an outstanding warrant. That means wala pa tayong 36-hour limit para palayain ka. The police can legally hold you habang inaantay pa natin ang commitment order mula sa korte. Kapag murder ang ikakaso, hindi ka pwede magpiyansa. Kapag homicide naman, may pag-asa. Kung makukumbinsin natin ang fiscal na wala kang intensyong pumatay. Wala naman po talaga ako intensyon pumatay. Nagpanik lang po ako nun. Akala ko po walang maniniwala sa akin. Sobrang lang po ako natakot nun. Lorena, may detalye ka ba nung tungkol sa gabi yun na wala kang sinasabi sa ibang tao? Something that could change the entire narrative. Something na pwedeng magbago sa lahat ng case files. Something that could save you. Mapagkakatiwalaan ba kita? Maniniwala ka ba sa akin? I'm not here to believe you, Lorena. But if there's something, anything, that can help Wilfred make sense of this, I need to hear it. Because right now, Lorena, you're not just fighting for yourself. You're fighting for whatever's left between you and Wilfred. Tristan, ito yung binigay ng ate mo bago siya sumuko. Sa'yo daw to. Pwede natin gamitin to habang nag-iisip tayo pa paano makakabangon muli. Panimula, puhunan. Kung kinakailangan, pwede natin magamit ito. Ito. May pera to, andito yung chip. Lahat. Natatakot ako, Tristan. Diyos ko, hindi ko alam kung ano na. Pero Tristan, alam mo, hindi na tayo pwede magtagal dito. Hindi natin alam kung anong mga susunod na mangyayari. Paano naman si Leah? Hindi ko natin siya pwedeng iwan dito. Hindi hahayaan ni Wilfred na mawalay sa kanya si Leah. Anak niya yun. At saka Tristan, kung ano't ano man ang kahinatnan nito, hindi papabayaan ni Wilfred si Leah. Sa kanya din binilin. Ano yan? Ate, kanina yan? Kaya mo, Joy. Tapon mo. Bracelet ho ni Miss Joy. Si Ate Lorena ho yung nagbigay sa akin ito eh. Noon pa yun, bago ho siya tumakas. Sana ho tinapon ko na to noon pa pero tinabi ko eh. Hindi ko pa alam noon kung bakit. Pero ngayon, hindi ko alam kung ito yung makakasira o makakasalba sa kanya. Attorney, gusto ko lang maging malinaw tayo. Wala mayroon kami dito. May CCTV fragment. Andyan si Carolina Astor at si Joyce Santos. Kitang tinulak at naumpog sa bato. Asa ng full footage? Kulang to prove intent. Paano kung buhay pa ang biktima after the fall? Pero bakit natagpuan patay ang biktima, Attorney? At habang iniimbestigahan namin ang pagkamatay ni Joyce Santos, bigla na lang naglaw si Carolina Astor. Naging si Lorena Herrera bigla. Tapos ang tagal naming hinanap. Kung hindi pa sa tip sa gulo sa dinner ng mga Santos, hindi mo rin mahuhuli. At ito ang pinaka-plot twist, Attorney. Sa tagal naming hinanap ang suspect, akalain mo, naging asawa pa siya nung dating asawa ng biktima. Kung teleserye nga lang ito, Attorney, sasabihin nila, kalokohan yan.
Hindi naman nangyayari sa totoong buhay yan eh. Di ba? Sapat na to, attorney. For probable cause. May pattern ng pagtatago, may link sa crime scene, at ngayon, may identity breach. Bakit siya nagtago? Halos 10 taon kung totoong inosente siya. Hello? Wilfred? Love? Lorena? Ginamit ko lang yung cellphone ng kasama ko dito. Gusto ko lang sana marinig yung boses mo eh. Kahit sandali lang. Nakusap na ba si Atty. De La Cruz? She says she'll fix this. Hahanapan niya ng paraan. Oo, kakaalis lang niya. Okay, that's good. Sa kanya na lang ako hingi ng update. Lorena, we'll fix this. Okay? We'll post bail, whatever it takes. Hahanapan natin ng paraan, okay? I promise. Wilfred, gusto ko sana magpaliwanag sa'yo. Meron ka kasi mga hindi alam. Please, Wilfred, pag-usapan natin kapag pwede ka na. Mamaya mag-uusap tayo. Lorena, I want you to know, wala nang atrasan to. Wala akong ibang paniniwalaan kung hindi ikaw. I know you didn't kill Joy. That's impossible. You're not that kind of person. And you're not that Carolina Astor. Pero Wilfred, ako si Carolina Astor. Pero yun lang yung totoo sa lahat ng mga kasinungalingan na paratang nila sa akin. Love, hintayin mo ako. Papaliwanag ako sa'yo. Marami ako mga tinatago pero inosente ako. Sige, pero paano na? Uy, may nagsiselfone ba dyan? Kailangan ko na umalis. Hintay kita. Puntahan mo ako ha. Mag-uusap tayong dalawa. Uy! Mamaya mag-uusap tayo. Lorena, I want you to know, wala nang atrasan to. Wala akong ibang paniniwalaan kung hindi ikaw. Still yet to prove na siya nga ang nakapatay kay Joy. The facts are clear. For nearly a decade, she lived under a false name. Lorena Herrera. Now, Carolina Astor, she hid everything. Her past, her identity, tinago niyang lahat. Even from you. Oo. Inamin naman niya eh. Siya si Carolina. Pero yun lang daw ang totoo. Hindi pwede. She cannot have been the one that killed Joy. Hindi ako naniniwala doon. Wilfred, she lived a lie. For almost 10 years, she had every chance to tell the truth. Pero hindi niya nagawa yun. CCTV stills, witness affidavit, birth record, legal aliases. She didn't just hide everything. She buried it. Because she's being accused of murder. Murder ng late wife mo, Wilfred. No. Hindi magagawa yun ni Lorena.
Hindi niya ako lulukoy. Walang kinalaman sa Lorena sa... But you need to understand. It's your late wife's life that was taken. And your new wife is the one being accused of killing her. Tristan, sigurado ba pupunta ka doon mag-isa? Manang Pilar, kayo muna magbantay kay Lia. Kailangan ko na kasing bisitahin si ate. Ako na rin yung magsasabi sa kanya kung paano makakatulong sa kanya itong bracelet. Tapos, pag-uwi ko, mag-impake na ho tayo. Wilfred, she's Caroline Astor. Ikaw na ang nagsabi. Umamin na siya sa'yo, di ba? That's what makes this harder. Not just as your lawyer, but as someone who knows how much you've already lost. Kung nagawa niyang itago kung sino talaga siya sa'yo, yung buong pagkatao niya, ng halos 10 taon, paano mo masasabing hindi rin niya kaya magsinungaling sa mas mabigat pang bagay? Sige, Manang Pilar. Mag-ingat ka, ha? Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Ano ba talaga ginawa ni Lorena? Sino ba talaga siya? Kasama po niya si Mr. Joy nung gabi yun. Pero hindi ko siya yung Hindi mo bigla na tipid na sagot! Ha? Sumagot ka na na maayos! Tristan, parang awa mo na! Alfred, sandali naman! Nasasaktan si Tristan! Hindi kita titigilan hanggang di ka sumasagot na maayos. Bakit siya nagtago? Ano ba ba tinatago ng ate mo, ha? Bakit ba natago niyo sa akin? Alfred, tama na! I know bukas pa ang anniversary natin, but I want to give this to you now. I really want to make this work. Ako nagbigay sa asawa ko nito. Bago siya namatay. Bakit nasa iyo to? Bakit nasa iyo to? Alfredo, tagal ko naman! Ikaw ba kumuha nito sa katawan ng asawa ko? Ha? Ikaw ba huli kasama ng asawa ko bago siya namatay? Si Ate Lorena yung nagbigay sa akin yan. Binigay daw ko sa kanya, Miss Joy. Bakit niyo tinago sa akin to? Wala ko siyang kasalanan. Wala ko siyang kasalanan. Bakit niyo pinagtatarawan yung buhay ko? Yung buhay namin? Wilfred, utang na loob naman. Tama naman na. Marinig tayo ni Amber at ni Lia. Nagsinungaling sila, oo. Pero inosente sila. Pilar, alam niyo rin, ako lang ba walang alam? Kami ni Amber. Wilfred, hindi naman sa ganun. Araw-araw niyo ako kasama sa bahay. Tinitignan niyo ako sa mata. Habang tinatago niyo ang totoo. Ikinalaman sa Lorena yung babaeng yun. Kung sino man ang babaeng yun sa pagkamatay ng asawa ko. At tinatago niyo yun sa akin. Umalis na kayo. Bakit na kayo? Umalis kayo sa bahay na ito bago ko kayong kasuhan. Obstruction of justice. Accessory to murder. Mamili kayo! Aalis ko kami. Pero sana huwag niyong ipagkait sa amin si Lia. You have no right to demand anything. Umalis na kayo ng bahay ko. Mag-impake na kayo. Get out of my house and get out of my life! Dad, what's happening here? Bakit mo sila pinapalayan? Amber, talk later, okay? Magpahinga ka muna, please. Pero bakit mo sila pinapalayan? Amber, hindi natin sila pakatawalaan, okay? Please. Magpahinga ka muna, okay? I don't want you spiraling down, okay? Please.
Tristan, halika. Empake na tayo. Manang Pilar. Dad, tell me what really happened, please. Ano na ba yung totoo? Si Tita Lorena, bakit? Huwag ka mag-alala. Okay? Amber, please. Magpahinga ka na lang. I'm doing this for you and for Leah. Let me handle this. Marami pang hindi malinaw sa akin. Ano ba talaga nangyayari? Totoo ba yung sinasabi nila na si Tita Lorena, siya si Carolina Astor? Tell me! Parang naman di ako mukhang tanga dito. Oo. Pero hindi ibig sabihin nun masama siya. At lalong hindi ibig sabihin nun na siya yung killer. Then bakit ganito? Bakit galit na galit si Dad? And all of a sudden, he's saying you and Manang Pilar can't be trusted. And he wants you out. Dahil naguguluhan siya, dahil galit siya. Pero Amber, wag mo namang hayaan yung galit niya magdiktat ng kung anong totoo. So, siya nga si Carolina Astor. And she lied to all of us. For years. Ibig sabihin nun, siya ba talagang pumatay sa mommy ko? Amber, hindi siya yung killer. Alam kong hindi niya magagawa yun. Then why is she detained now? Bakit pati ngayon galit na rin si Dad? Hindi niya magagawa yun. Then tell me what happened. Give me something. Kasi kung totoo talaga yung sinasabi mo, why hasn't she said it herself? Bakit niya tinago, Tristan? Kasi naman minsan kahit nagsasabi ka ng totoo, hindi naman yun sapat eh. Hindi ka papaniwalaan ng mundo hanggat wala kang ebidensya. Kaya kailangan mo muna ng isang taong maniniwala sa'yo. But how can I believe you now? Nagsinungaling ka rin sa akin all this time. Tinago mo rin to. Niloko mo rin ako, Tristan. Amber, di ko naman sadya eh. Excuse me po. Asan po yung asawa ko? Bakit hindi pa po pinapapasok? Nasa receiving pa. May inaayos pang papeles. Hindi ka niya papabayaan. Nitiwala siya sa'yo. Naiintindihan niya. Sir, bigyan niyo muna ng oras mag-usap ang mag-asawa. Mga gamit mo. Salamat. Uncle Tristan? Ba't may dala po kayong bag? Aalis po kayo? Iya? Iya, magpakabait ka ha. Sundin mo lagi yung tatay mo at saka yung ate mo ha. Ganyan din po bili ni Nainay bago niya ako iniwan. Huwag po kayong umalis. Huwag niyo po ako iwan gaya ni Nainay. Lia, hindi na ako pwede tumira dito eh. Dadalaw-dalawin naman kita eh. Ha? Lia, huwag ka bumiyak. Ha? Lia, tara na. Hayaan mo na yung uncle mo malis. No! Ayoko!
Sorry. Uncle Tristan! Uncle Tristan! Wilfred, sana kung makikinig ka sa akin. Ngayon ko i-explain na lahat. Kailangan pa talaga mahuli ka para lang malaman ko ang totoo. Totoo ko. Tinago ko na yung nakaraan ko, pero totoo ako. Kung makikinig ka lang sana sa akin, sasabihin ko sa'yo. Hindi ko kailangan tama sa harapan. Ito ba ang buong pagkatao mo, Lorena? O Carolina? Ang taong pumatay sa asawa ko? Aminin ko sa'yo nung una. Akala ko ako pumatay. Aksidente yun nangyari. Pero nalaman kong hindi pala ako. At sinubukan ko yung sabihin sa'yo. May witness ako. Si Mang Tolpo. Andun siya nung buong insidente. Nakita niya na hindi ako yung pumatay. Nung humingi ako ng tulong. Lorena, tumigil ka na! Lorena, ilang taong ka na nagsisinungaling? Almost 10 years! Araw-araw! Sa bahay natin, sa mga anak natin, sa akin! Nung nalaman ko asawa ka ni Joy, ilang beses ko sinubukan sabihin sa'yo. Yung may mga panahon na sinabi ko sa'yo na wala akong pakialam sa nakaraan mo, isusumbat mo ba sa akin yon? Lorena, malay ko ba ang nakaraan mo? Yung pinatay mo asawa ko! Hindi ko siya pinatay! Wilmer, maniwala ka sa akin, please! Makinig ka sa akin! Paano ako maniniwalang inosente ka kung buong pagkatao mo'y kasinungalingan? You are a liar! Ginawa mo akong tanga! Wilfred is breaking. Slowly and beautifully. It's all coming together. Lorena falls. Wilfred shatters. That's what they get for ruining me. For ruining my life. Lalo na yung babaeng yun. To the end of Lorena. And to the beginning of everything I deserve. Wala na nagawa ko sa Ano to? Lorena, ano to? Bracelet to ni Joy. Ang asawa kong pinatay mo! Ako pumatay sa kanya. Si Joy nagbigay sa akin ng bracelet na yan. Pinilit nila ibigay sa akin yung bracelet. Kaso nagalit siya, nalasing siya. Pinagkamalan niya ako na nakabit mo. Sinaktan niya ako kaya natulak ko siya pero hindi ko sinasadya. Aksidente yung nangyari. Akala ko napatay ko siya, humingi ako ng tulong. Pero hindi ko siya napatay. Lorena, you're almost a decade too late in explaining! Dahil sa'yo, nawalan ako ng asawa noon. At ngayon, masisira ang buhay ng mga anak ko dahil sa ginawa mo. All this time, akala ko baliw si Ronnie. Pero she was right all along. Na manloloko ka, na kriminal ka, at sa lahat ng krimen na magagawa mo, ang pagpatay sa asawa ko pinili mo! Hindi ko nga siya napatay! Wilfred, maniwala ka sa akin, makinig ka sa akin. Hindi na ako papayag. Hindi na ako papayag. Hindi mo na makikita si Leah. Hindi mo na makikita ang anak ko! Ano gagawin niya? Wilfred! Wilfred! Hindi mo pwede ilayo sa akin ang anak ko! Wilfred! Wilfred!
alis na ho kami. Pero, sana ho, makinig ho muna kayo sa amin kahit saglit lang. Wala tayo kailangan pag-usapan. Wilfred, sinungaling si Lorena, oo. Pero lahat yun ginawa niya para protektahan kayo ni Lee. Mahal ka niya. Mahal? Mahal yung tinatago niya ang totoo ng halos isang dekada? Mahal ba yun? Mahal ba yun na hindi niya sinabi na siya ang huling tao ng kasama ng asawa ko? Bago siya namatay? Kuya Wilfred, hindi niyo po kasi alam kung paano kayo haharapin eh. Pero hindi po ibig sabihin na siya po yung pumatay kay Miss... Pero hindi siya nagsabi ng totoo! Hindi niya pretanggol ng sarili niya. Kaya ngayon, lahat ng galaw niya, lahat ng sinasabi niya, kaduda-duda. Sa court na kayo magpaliwanag. Dahil malinaw na sa akin ang lahat. Wilfred, huwag mo naman itapon lahat ng pinagsamahan ninyo. Siya pa rin ang nagpalaki kay Leah. Siya pa rin ang asawa mo. So it made it worse. Pinakasalan ko yung taong pumatay sa asawa ko! Please don't say anything anymore. Kung lahat kayo alam ang sekreto sa pagkatao ni Tita Lorena, then lahat kayo nagkaisa talaga para lokohin kami. How could you, Manang Pilar? Sorry, alam kong... walang sasapat na paliwanag sa ngayon. Wala ako sa lugar para humingi pa ng pabor, pero... bantayan mo si Leah. I need to know everything. Now. I need to know all the details. Paano mo nalaman? Paano mo na-confirm? Dad, totoo ba? Si Carolina, she could really be the one who killed Mom? Amber, masyado pa magulo ang lahat. Okay? Ayoko muna bigyan ka pa ng dagdag na sakit. So you'd rather keep me in the dark, Dad? Ganun ba yun? I'm old enough to grieve my own mother, but not old enough to know what really happened to her? Dad, please. I need to know. Totoo ba na yung tinuring kong pangalawang nanay, siya pa pala yung pumatay kay Mommy? Dad, I just need a confirmation. Hindi naman pwedeng lagi na lang ako nagko-connect the dots. Nobody's explaining things to me. I'm not a child anymore. Lahat na lang nalalaman ko sa mga sigawan, sa mga balita, sa mga pabulong. Amber, please. Okay? I promise I will tell you when everything is set and clear. Ayoko mapagod ka. Baka ano? Baka matrigger ako, yun ba? Baka magka-panic attack ako? Baka kaya ako nagka-panic attack kasi hindi niyo sa akin sinasabi agad. Lagi niyo na lang akong ginugulat. Walang nagpapaintindi sa akin, Dad. Amber, I'm only trying to protect you. You and Leah. Amber, you don't deserve this kind of pain. But I'm already in pain, Dad. And not doing anything is the worst. Pupunta na lang ako sa taong willing magsabi sa akin ng totoo. Amber, please. I don't need protection. I need the truth! Amber? Tell me everything. Amber. It's late. Are you okay? You told us, didn't you? Day one pa lang sinasabi mo na she's gonna ruin our family.
Now you see it. I'm ready to believe you. As long as you don't twist it. Don't lie. Don't treat me like a child. I just need someone to talk to na sasabihin sa akin yung lahat at walang tinatago sa akin. Halika. Pumasok ka. Oh, official na raw. Hindi na raw tutulong sa kaso mo ang mga Santos. Ate! Ate! Ate, kamusta ka? Kamusta kayo? Huwag kang mag-alala sa amin. Kahit wala na kami kay Wilfred, okay kami. Sorry kung nadamay ko pa kayo, ah. Ito na yung matagal ko tinatakasan. At ngayon na kinakalma na ako, nadamay ko pa kayo. Wala na rin gustong magtanggol sa akin sa kaso to. Hindi totoo yan. Kakampi mo kami. Ate, hindi ka namin iiwan. Ganito lalaban tayo. Nag-message nga pala si Attorney Marcelo sa akin. Nangangamusta. Bukas, uuwi daw siya galing Singapore. Tutulungan niya pa rin tayo. Kapit lang, ha? Hindi pa ito wakas. May pag-asa pa. Bigat naman yan. Sino mag-aakala na yung taong pinapasok mo sa bahay mo, sa buhay mo, sa pamilya mo? Pare, naalala mo yung sinabi ko sa'yo dati? Ang dami niya kasing inconsistency. Walang baptismal certificate. Walang ID. Malilit na red flags, pero... Alam mo, pare, sorry, pero ang tao, kahit gaano ko mahal, pag puro kasinungalingan na yung binibigay sa'yo, pare, it's about time. Kailangan mo nang gumising. Ano, Will? Gusto mo, paimbestigahan ko na. I know people. Amber. Dad. Dad. Sorry for walking out on you. I know you're hurting too. Mas naintindihan ko na po ngayon. Lahat tayo naloko. But right now, I just need space to breathe. To grieve again. Pahinga muna ako, Dad. Maybe tomorrow I'll be ready to talk again. Thanks for letting me sleep over last night, Tita Ronnie. Of course, sweetheart. Magpahinga ka na. Okay? Good night. Thanks for bringing her home. In all fairness, after a very long time, ngayon lang ulit ako nakapasok sa village nyo as a guest. At hindi parang terrorist. Well, I know this isn't my place. And I know you're still mad. Pero tinago ko lang talaga muna because I wanted to protect you and the kids. Pero sobra na talaga eh. I just came to my senses and decided to pursue justice. Everything I've done recently, even exposing Lorena, it wasn't about revenge. Well, maybe at first, yes. But it's because I was Joy's friend too. And when everyone else chose to forget her, I didn't. And finally ngayon, nahanap na rin natin kung sino talaga yung pumatay sa kanya. Look. Honey,
Hindi, I'm sorry. Hindi ko naniwala at nakinig sa'yo. When you were right all along. And I know I've said a lot of hurtful things to you. Believe me. Ronnie, I'm really thankful that you're here. Please, just for tonight. Can you let us just be alone? I understand. But if you need someone beside you and Amber, not as a threat anymore, just someone who's there. Consistent and steady. Andito lang ako. I'll go ahead. Pasensya na kung ngayon lang ako dumating. Kailangan na natin magmadali. Ang kailangan natin, mas maraming ebidensya. Kailangan natin maghanap ng paraan para ma-question natin lahat ng hawak nila. Ang kulang na footage ng CCTV, ang mga ebidensya laban sa ate mo. Yung affidavit po ni Mang Dolpo, makakatulong po ba sa atin yun? Ayun yung simula. Pero we need more. Supporting documents, medical records, photos, yung mga detalye na kahit sa tingin nyo ay maliit, pwede natin ipasok sa supplemental affidavit. For some reason, dahil matagal ng cold ang kaso na to, ine-expedite nila lahat ngayon. Kapag nagsimula na po yung hearing, dadalhin po ba si ate sa Mindoro? No. Nag-grant ng DOJ ang request of transfer of venue ng prosecution. Ang reason ay logistical practicality. Mas may access ang lahat ng parties involved. Halos lahat nandito sa Maynila. The family of the victim, mga testigo, at ang accused, si Lorena. Everything is moving so quickly. Kahit ang piskal, inihahanda ng commitment order. Attorney, ano po ibig sabihin nung commitment order? Ibig sabihin, any day now, ililipat na siya sa city jail. So, totoo nga, Carolina Astor, ang bagong asawa ng dating asawa ng biktima. Ikaw pala ang salarin. Paano po nangyari naging asawa niyo si Wilfred Santos kung kayo rin po ang pumatay sa una niyang asawa? Ate! 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 Lorena, anak! Yan na po, bawal po. Carolina Astor, alias Lorena Herrera. By authority of this commitment order, you are now under BNP custody to be held at Quezon City Jail Female Dormitory until further court instructions. Wilfred? Ano, Lorena? Tingin ka na naman ng tingin. Naghahanap ka na naman ba ng paraan para makatakas? Don't worry. We're watching your every move. Simula dito hanggang sa signature. Hanggang correctional pa kung kailangan. Sisiguraduhin namin wala ka ng second chance. Hindi ka na makakalusot. Wilfred, kahit ngayon lang, maniwala ka sana sa sinasabi ko. Amber, anak. Huwag mo akong tawagin, anak. Pinatay mo yung mami ko! Pinatay mo yung mami ko! Tinako mo kami all these years! Now you're gonna pay for it! Hindi ako titigil ipaglaban na hindi ako pumatay kay Joy. Kung kasalanan na magmahal ulit at magtago para mabuhay. Oo! Araw-araw ko na yung pinagdudusahan sa konsensya ko. Pero hindi ako mamamatay tao. Hindi ko pinatay yung nanay mo, Wilfred. Hindi ko pinatay si Joy.
Maniwala kayo sa akin. Tumino nila. Lipas nyo ng detain. Lorena! 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 Ate! Ate! I'm gonna need to ask you one last time. Do you want me to keep fighting for her? Kung gusto mo, I could officially be her legal counsel. Pwede tayo mag-hain ng motion. We can challenge the probable cause. I might convince the fiscal na this was just an accident. Wilfred, hindi ba nahuli ang lahat para sa asawa mo if... Hindi ko siya asawa. Ang pinakasalan ko at ang asawa ko is Lorena Herrera. Hindi si Carolina Astor. So kung peke ang pangalan niya, wala nang visa ang kasal namin. Under Article 35 of Family Code, a marriage is void ab initio if it was contracted through fraud. In particular, one party concealed their true identity. So it's null and void. Null and void tulad ng relationship namin. Tama ba? Ibang taong pinakalala niya sa akin. Ibang pangalan. Ibang pagkatao. Pinagkatiwalaan ko siya. Ng pamilya ko. Ng anak ko. Araw-araw niya ako niloko. Araw-araw niya tinakasan ng totoo. That wasn't love. That was survival. Survival through manipulation. Kung pupunta mo siya sa kulungan, hindi para ipaglaban siya. Pupunta ka doon para sabihin sa kanya na tapos na kami. Wilfred, just make sure that this is the truth you can live with. And Allison, simulan mo na yung proseso para mawala ang karapatan niya kay Leah. I don't want that woman near my daughter ever again. Attorney, miss ko na po yung anak ko. Kailangan ko na pong makita si Leah. Hahanapin ko si Nainay at Uncle Tristan. Paano nawawala si Leah? Ikaw ang binabatikos ng publiko ngayon. Pero pwede mong itama. We just have to make sure na mananagot siya sa batas. Anong klaseng tao mananadyang gawin lahat ng ito? Taong sanay sa panluloko. Lahat ng ebidensya na mismo ang sumisigaw. All rise! By the authority of the Honorable Lilet Matias Ignacio, the court is now in session. Ano ang iyong sagot sa paratang? Sinungaling ka? That night na nahinuhuli yung ate mo, you kept on saying na she's innocent when she's not. Alam ko na yung buong detalye. Abritiin yung buong kwento. I've heard enough stories and I've seen enough. Lahat kayo nagsabwatan. Si Manang Pilar, si Tita Lorena, whatever her name is, and you! Akala ko pamilya tayo. Akala ko magkaibigan tayo. Ay, grabe, hindi mo naiintindihan. Inosente yung ate ko, hindi niya sinasadya, hindi siya yung pumatay. Hindi siya mamamatay tao. But she lied, didn't she? At ikaw, nagsinungaling ka rin sa akin. She lied for years, ever since na nakilala ko siya. At ikaw, alam mo na pala! Habang pinapapasok ka namin sa bahay namin, habang pinaparamdam mo sa akin na safe ako, habang akala ko there's something real going on between us,
Hindi ko naman pinlano to eh. Lahat ng nararamdaman ko para sa'yo, totoo yun. Totoo yung nararamdaman ko. I don't care anymore about what you feel. Kung sa tingin niyo hindi kayo guilty, then let the court decide on it. At kung yung kapatid mo ay innocent, then let her prove it. Magbabayad yung kapatid mo sa ginawa niya sa mommy ko at sa lahat ng panloloko na ginawa niyo sa amin. Siya yung asawa nung negosyante. Siya yung pumatay sa unang asawa. Social killer? May pearls pa yata dati. Wala kayong ganyan. Hindi pa nga natin alam ang tunay na kwento niya eh. Welcome sa impyerno. Welcome sa impyerno. Reyna ng kasinungalingan. Kasinungalingan. Sa bilis ng pag-usad ng kaso bigla, hindi na madidelay ang arraignment. Makabubuti na rin na marinig agad yung kaso mo. Attorney, wala ho ba tong bail o piyansa? Walang bail ang kasong murder. Mahirap din kung magpapabail hearing pa tayo. Lalo na kung almost 10 years ka nagtago, Lorena. Trabahuin na lang natin na madinig dadadag kaso. Ate, gagawin natin lahat, diba? Nakita ko yan sa bag ko. Tuwa ni Leah. Miss ko na yung anak ko. Kailangan ko kayanin. Alam ninyo, kayong dalawa na lang yung meron ako paglabas ko. Kayo na lang yung pamilya ko. Ikaw, Tristana. At Manang Pilar. At syempre si Leah. Then we don't stop. He will still do everything. Opo, gagawin ko lahat para makasama ko kayo ulit dalawa. At ang anak ko paglabas ko. Pero habang nandito pa ako sa loob, si Leah, sana talaga ligtas siya. At sana hindi nakakalimutan na anak ko kung ano ko siya kamahal. Paano nawawala si Leah? Kasi po, kanina sir, nakita ko nakaayos pa yung unan. Parang may tao pero wala na po talaga siya, sir eh. Wala na din po yung bag niya dito eh. Bakit kaya siya umalis? Hahanapin ko si Nainay at Uncle Tristan. Hahanapin ko sila. Leah! Leah! Anong ginagawa mo dito? Bakit mag-isa ka? Hinahanap ko po si Nainay. Leah, tara na! Umuwi na tayo, baka pagalitan ka pa ng daddy. Ayoko! Leah, alam mo ba kung nasa yung Nainay mo at ang Uncle Tristan mo? O di ba hindi? Kaya tara na, umuwi na tayo. Delikado. Ayoko! Leah, tara na, umuwi na tayo kasi delikado. Tara na! Ayoko sa mama! Leah, ano ba yan? Tama na to! Ano, pwede ka lang pabayaan eh. Sir, wala ko siya talaga sa buong bahay. Tinawag ko na rin po eh. Naganap ako sa kusina, sa garden, sa labas. Wala ko talaga. Leah! Makinig ka sa akin. Sige nga, pag tinuloy mo to, mawawala ka lang. Sige nga, paano pa kayo magkikita ng Nainay mo at ng Uncle Tristan mo kung nawawala ka? Paano pag bigla sila pumunta sa bahay tapos wala ka doon? Eh di lalong hindi kayo magkikita. Eh di tutulungan mo ako! Bawal yung bata doon sa kung nasan sila. Kaya tara na, umuwi na tayo. Hinahanap ko nga sila, di ba? Leah, alam mo ba yung puting van na nangunguha ng mga bata? Alam mo ba kung anong ginagawa dun sa mga batang yun? Kinukuha ng puting van? Kinukuha yung laman loob nila. Gusto mo ba mangyari sa'yo? Ha? Ayaw mo, di ba?
Kaya tara na, umuwi na tayo. Gusto mo ba nag-aalala sa'yo yung Daddy Wilfred mo? Ha, iwan mo ba talaga siya? Gusto ko lang naman talaga mahanap si Nanay eh. Oo, alam ko. Pero umuwi na muna tayo kasi nag-aalala na yung daddy mo. Come on, let's go. Let's get you home. Tara na. Let's go. Lia, let's go. Lia, tara na. Tara na, sige na. Bitawan mo ako! Tara na. Wala pa rin. Bakit wala sa CCTV? Check all the barangay outposts, okay? Tanungin yung mga guards. May susi ko. I'll roam around the village. Baka makakita ko pa siya. Will. Leah! Don't you ever do that again, okay? Naintindihan mo? You scared us. Bakit ka ba umalis? Saan ka ba pumunta? Gusto ko lang naman po makita si Nainay eh. Nakita ko siya malapit sa park. Siyempre, nung nakita ko, nilapitan ko na agad kasi baka mawala pa o makidnap. Buti na lang talaga dumaan ako. Right place, right time. It's okay. No need to thank me. Ginawa ko lang kung ano yung tama. Pero, kung gusto mo, baka pwedeng i-double lock mo yung gate tapos magdagdag ka ng security para hindi na maulit. Lorena, tuloy na ang arraignment next week. Magsisimula ng umusad ang kaso. Attorney, ibig niyo po bang sabihin, umpisa pa lang po to? Kasunod niyan, maghahanda na tayo para sa pre-trial conference. Hawak na natin yung affidavit ni Mang Dolfo. Pero mas maganda ipa-verify pa natin. Bibisitahin siya ni Tristan ngayon. Pagkatapos ng pre-trial, mag-uumpisa na ang paglilitis. Doon na tayo formal na lalaban sa korte. As I've told you before, this will take time. Pwedeng months, pwedeng years. At habang nililitis ka, you'll have to stay here inside. Hindi ko po alam, attorney, kung hanggang kailan ko po kakayanin to. Attorney, miss ko na po yung anak ko. Kailangan ko na po makita si Lia. Nakita mo na ba? Sobrang daming shares. Kahit sa work group chat natin, nag-uusapan na nila. Stop, Mom. Killer. Liar. CEO pa naman yung tatay. Niloko ng buong buo. Nabudol yung buong pamilya. Elite pero tanga. Gusto mo i-report natin yung mga bashers? Hindi na. Totoo naman yung sinasabi nila. Mag-social media detox ka na lang kaya. I-off mo muna lahat ng mga socials mo, mga alerts, mga notifications. Amber, half day tayo ngayon ah. Hindi ka pa ba uuwi? Work ba yan or doom scroll session? Ninabash na kami pati si Dad. Sinasabi tanga kami. Napati raw ako nagtatagano. Hindi naman sila mali eh. Let's be honest here, Amber. Niloko ka. Niloko tayo. Pero si Wilfred, pinakasalan niya mismo yung taong pumatay sa asawa niya. If that's not stupidity, I don't know what is. Hindi mo kasalanan, Amber. Okay? Pero wag mo rin sasabihin na wala kang responsibilidad. You let her in. You defended her. Tapos ngayon tignan mo, pinapahiya niya tayong lahat. Pati si Ria na apektuhan sa ginawa niya. Exactly. She used all of you.
Ginamit niya ang love, ang trust, ang pagkukulang ni Wilfred. And ikaw, tignan mo. Ikaw ang binabatikos ng publiko ngayon. Hindi ba dapat siya yung managot? Hindi mo na mababawi ang lahat, Amber. Pero pwede mong itama. We just have to make sure na mananagot siya sa batas at hindi na siya makakaligtas this time. I'll go ahead. Tao po! Tao po! Manang Pilar, siya lang ho yung eyewitness natin. Siya lang ho yung makakapaglinis ng pangalan ni ate. Ay, Manong, pwede po magtanong? Ano po yan? Nakita niyo po yung may-ari nitong bahay, si Mang Dolpo. Nung isang araw umalis. Madaling araw, kasama nung anak niya. Parang nagmamadali. Sige po, marami pong salamat. Sige ha. Ano yan? O kailangan pa naman natin siya. Ano na to? Grabe, no? Sabi ng shop, wala daw cancellation yung wedding registry. Once na ma-process, automatic yung delivery nila. So kahit hindi tuloy yung kasal, tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng regalo. Wala naman tayong choice kung hindi tanggapin. Wilfred, you gave her everything. Trust, your family, even your grief for Joy. Alam mo kung hindi dahil sa kanya, buhay pa sana si Joy. Maayos sana kayo ni Amber, wala sanang ganitong gulo. Wilfred, she didn't just lie to you. She wrecked the home that you were trying to rebuild. Anong klaseng tao mananad siyang gawin lahat ng to? Taong sanay sa panluloko, sa pagsira, sa paggamit ng awa para makalusot. But we're still here. I'm still here. Not because you need saving, but because you deserve someone real. Labas mo lang yan. Pero huwag ka nang umasa, ha? Mabilis mauubos yan dito. Pag-asa, luha, lakas, lahat. Sige lang. Labas mo yung bigat. Okay lang kung iyak. Pero pagkatapos yan, bangon ulit. Lahat naman tayo may iniwan. May anak, may pamilya. Pero minsan, may mga kasalanan hindi natin sinasadya o di kaya kailangan nakuin. Pero tayong mga nanay, di tayo pwedeng tuluyang mawalan ng loob. Kaya habang nandito tayo na muna ang mag-alalayan. Tayo na munang magtanggol sa isa't isa. Iniwang ka man ng mundo sa labas. Huwag nalot mong iwan sa sarili. Oh, waka mo to. Para magamit ka sa pagdarasal mo. Narinig kita na kinakausap ang sarili. Pero kung si Lord na kinakausap nga, makakatulong yan, ha?
Marami pa akong ganyan chicha. Marami akong chika. Chichika ako. Naalis na ako. Sasamahan ko pa sina Wilfred kina Attorney De La Cruz. May meeting para sa arraignment ni Carolina. Ang dami na nakakapansin na parang mas involved ka pa sa pamilya ni Wilfred kaysa sa work mo. Pati yung kaso, tutok na tutok ka. Let them talk. Hindi kung gusto kong tumutok, edi tututok ako. Pabayaan nila ako, at ikaw rin pabayaan mo rin ako. Kailan ba kita pinigilan, ha? Kailan ka ba sumunod sa mga advice ko? Ako lang naman yung sumusunod sa'yo eh, sa mga utos mo. Tagasalo, minsan. Actually, madalas. On call pa. No, Gian. That's why I like you around. Kasi kahit ang dami mong hanash, sumusunod ka pa rin. And don't pretend na wala ka nakukuhang kapalit. You know what? Thanks to you. Sa pagiging masunurin mo because all our efforts are finally paying off. Nakikita na rin talaga nila kung sino talaga ang kriminal na si Carolina Astor. Siguradong sigurado ka talaga na si Lorena ang pumatay kay Ma'am Joy. You've always known that, Gian. At bakit naman hindi? All evidence indicates her involvement. Diba, may pattern, may history, may motive. At hindi na ako yung nagsasabi niyan, ah. Lahat ng ebidensya na mismo ang sumisigaw. O baka lahat lang tayo tinuturo sa kanya para mas madali. Convenient suspect, convenient na kontrabida. Oh my gosh, Gian, please. Masyado kang pa-deep today. Hindi mo pa nakakwento sa akin. Ano ba talaga nangyari sa inyo ni Ma'am Joy nung huling gabing magkasama kayo? Hindi lahat ng bagay kailangan ikwento, Gian. Lalo na kung painful. Painful? Dahil? Malilate na ako. O, ikaw na lang bahala, ah. Close the lights and close the door. I have a big day tomorrow. I have to focus. The arraignment of Carolina Astor. The beginning of her end. Bye! Si Wilfred. Si Amber. All rise. By the authority of the Honorable Lilet Matias Ignacio, the court is now in session. Silence hereby enjoined. Call the first case. For arraignment, criminal case number 2025-721, People of the Philippines versus Carolina Astor, alias Lorena Herrera. Appearances. For the people, Your Honor. For the accused, Your Honor. Is the accused ready to be arraigned? Yes, Your Honor.
arraign the accused. Ang nakalakdang katulong na tagausig ay inaakusahan ka, Carolina Astor, alias Lorena Herrera, sa salang pagpatay na pinarurusahan ng Artikulo 248 ng Revised Penal Code na nagganap ayon sa sumusunod na noong gabi ng ika-30 ng Hunyo 2016 sa Kalinawan Beach Resort, munisipyo ng Santo Domingo, probinsya ng Oriental Mindoro, ikaw, Carolina Astor, alias Lorena Herrera, na mayroong dahas at rahas at sa walang kadahilanan ay bigla mong pinukpok si Jocelyn Nadera Santos sa kanyang ulo na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ito ay labag sa batas. Nauunawaan mo ba ang sinasakdal laban sa'yo? Opo, Your Honor. Ano ang iyong sagot sa paratang? Not guilty, Your Honor. Safe tayo. Not part of the defense. Hindi rin ako nakalista sa prosecution. Pero yung contact ko akong mahawak ng submission of evidence, including the one tying the Lorena Carolina Astor directly to the crime. Guess what? Yung affidavit ni Mang Dolpo, nakawala sa system. Pero hindi kami ang gumalaw niya na. Mukhang may iba pang gumagalaw. Obvious naman kung sino eh. Pero tayong dalawa lang naman ang nakakaalam kung sino talaga ang tunay na guilty sa lahat ng to. Sinungaling ka! Mamamatay tao ka! Pinagtay mo yung mommy ko! You killed my mom! Mamamatay tao ka! Amber, tama na! This is not yet the hearing. This proceeding is not the proper venue for testimony. I am instructing everyone to maintain decorum inside the court. Amber, mahal ko kayo. Tuwing magkasama tayo, dala-dala ko yung bigat sa loob ko. Lahat ng mga tinatago ko sa nakaraan ko. Yun lang ang nilihim ko sa'yo. Pero hindi ko pinatay ang mami mo. Hindi ko magagawa sa inyo yun. Trial is hereby to commence next month. The accused will remain in custody. So ordered. Bakit nandito ka pa? Sometimes, it's hard to go home. Every corner of that house reminds me of her. Mom's laugh, the smell of her coffee, the way she used to scold me when I stay up too late. She's gone, but she's everywhere. And now, Tita Lor, that Carolina, she lived the same space. She touched the same things. She stood where Mom used to stand. Ano kung magiging okay, Tito? Kung yung babaeng tinuring ko pangalawang nanay, siya pa pala yung dahilan kung bakit wala niyo yung tunay kong nanay. Amber, ayaw namin na nakikita ka na nagkakaganyan. Tiwala ka. Nagmahal ka ng sobra-sobra sa maling tao. Here, Tita. What would you do if
Someone you trusted lied to you for years. Ginawa mong pamilya pero iba pala siya. Kagaya ng ginagawa mo ngayon. Try to survive. Hindi ko na po alam kung sino pa yung pwede kong pagkatiwalaan. Ako. Nandito ako. Nandito kami. Attorney, kumusta si Lia? Pwede ko na ba siya makausap? Paano ko po siya makakausap? Only Wilfred can grant that for now. Pero meron ka pa rin right sa kanya. Kung magmamatigas siya, pwede tayo mag-petition for habeas corpus. Pero ibang proseso na naman yun. Kailangan ko lang ipaalala kay Lia na hindi siya iniwan ng nenay niya. Lia? Lia, ayaw mo daw kumain. Dala lang kita ng cupcakes. Ayoko po niyan. Gusto ko po si Nainay. Wala na siya, baby. Nasa jail na siya. Hindi niyo po ako, baby. Ayoko po sa inyo. Lagi niyo pong inaaway si Nainay. Hindi ko inaaway yung nainay mo. Dinedefend ko lang yung sarili ko kasi she's a bad person. Tignan mo, iniwan ka na ng Tito Tristan at ng nainay mo kasi hindi ka na nila love. She's a bad mom. Hindi siya bad, ikaw ang bad! Lia, sige nga. Kung hindi bad yung nainay mo, bakit siya hinuli ng mga pulis? Lia, don't worry, okay? I am here for you. I can be your mom. Kaya sana bigyan mo naman ako ng chance. No! Isa lang ang nainay ko! Okay. I'll just leave the cupcakes here, okay? Pag nagutom ka, kainin mo, ha? Hello? Wilfred. Wilfred. No. Wilfred, please. Please, kahit isang beses lang, marinig ko lang yung boses ng anak natin, oh. No. Hindi na pwede. I already told you. So please, stop calling us. Wilfred, kahit sandali lang. Hindi ako humihingi ng kapatawaran sa'yo. Pero may karapatan din ako sa anak ko. Anak ko rin niya. Kaya mo naman ako makausap siya. At anak ko rin siya. At hindi siya ligtas kung hahayaan ko pa siya lumapit sa isang gaya mo. Kaya Lorena, Carol, o anumang pangalan mo, kalimutan mo na kami. Pero Wilfred, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hello? Hello, Wilfred? Hindi matitiyak ang bukas. Totoo po ba yung sinabi ni Tita Ronnie? Na hindi na talaga ako love nila. Nainay at Uncle Tristan, kaya nila ako iniwan. Love ka nila, Lia. Eh, bakit po umalis si Uncle Tristan? Saka, bakit hindi po sinabi ni Nainay kung bakit siya inuli? Bakit po na nag-secret sa akin? Lia, may kasalanan silang nagawa.
Kaya hinuli si nanay mo. At kaya umalis yung uncle mo. Kaya, Lia, huwag mo na silang hanapin, ha? Huwag mo na silang habulin. Ano pong kasalanan ni Nainay? Maintindihan mo rin pagtanda mo. Don't worry, okay? Everything will be alright. Kahit wala sila, Dad will take care of us. Okay? Here. Ate, pasensya na talaga. Hindi na namin mahanap si Mang Dolfo eh. Saka, pati yung anak niya walang bakas eh. At saka, sabi ni attorney, pwede nating questionin ang ipepresenta ng kabilang camp. May pag-asa pa. Hindi pa ito tapos. Tristan, bigay mo kay Leah. Sabihin mo, mahal na mahal ko siya. Ate, bawal na ako dun sa bahay nila eh. Kahit naman gustuin ko, hindi talaga pwede. Paano ko naman siya makakamusta? Stan, tulungan mo naman ako. Sige na, kahit na tawagan mo lang, narinig ko lang yung boses ng anak ko. Numero yan nung kasamahan ko na may cellphone. Kahit sandali lang. Gusto ko nang malaman ni Lia na hindi siya iniwan ng nanay niya. Mapapaliw na ako kakaisip sa anak ko eh. Ayoko mag-BS! Ayoko maligo! Hindi na ako papasok sa school! Sir, kanina pa po siya ganyan. Ayoko. Anak, bakit? Kasi po, sa school, ayaw na tumabi sa akin ni Princess at Sophia. Baka daw po kasi makulong ako, kagaya ni Nainay. Tapos, masali sila. Tapos, narinig ko po yung isang yaya. Sabi niya po, nakapatay daw si Nainay. Hindi naman po magagawa ni Nainay yun, di ba? Hindi. Kaya po ba siya pinuha ng mga pulis? Kasi nakapatay si Nainay. Sino pong pinatay niya? Hindi po magagawa ni Nainay yun. Hindi. Hindi ako naniniwala. Mabait po si Nainay. Hindi siya bad. Kawawa naman siya. Kaya, sandayin niya na lang puro sa kulungan. Super niya si Amber. Gusto ko kay Nainay. Anak, hindi ganun kasimple yun. Si Nainay! Asa kulungan siya? Mag-isa, wala siyang kakampi. Ako lang ang kakampi ni Nainay. Hindi na lang natin si Nainay. Sige na po. Gusto ko ni Nainay. Gusto ko ni Nainay. Ay, Lia! 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 Hindi lang face to Dad. This is damage. And hindi lang yung nanay niya yung nagbabayad. Tayo. Ikaw. Kami ni Lia.
dito? Ate Jeneline, kamusta na ho si Lia? Pwede ko ba siyang makausap kahit saglit lang? Wow! Ang kapal din ng mukha mo. Wala na ba talagang natira sa konsensya mo? After everything you and your sister did? Amber, please. Hintayin mo na sa korte. Papatunayan namin na inosente yung ate ko. Pero kahit ngayon man lang, ngayon mong makausap ko yung pamangkin ko. May sasabihin na ako at ibibigay na sa kanya. Sige na, please. Wala kang karapatang sabihin na kahit na ano. You're not family. You're not anything. Bawal niyo nang makita si Lia ever. Uncle Tristan! Lia! Uncle Tristan, bumalik na po kayo? Dito na po kayo ulit titira? Si Nainay po, susunod po ba siya? Lia, bumalik ka na sa loob. Bawal mo nang makita yung Uncle Tristan mo. Amber, please naman ako. Please naman, ngayon lang. May bibigyan lang ako kay Lia. Sige na. Sige na. Lia. Lia? May pinapabigay yung nainay mo. Ito. Bracelet galing sa kanya para hindi mo daw siya makalimutan, ha? Ingatan mo to, ha? Uncle Tristan, pwede ko po bang ihag kayo ng isa pa? Then, ihag niyo rin po si Nainay. Sabihin niyo po kay Nainay na miss ko na siya. Kaya ikaw magsabi sa kanya, ito na siya tawagan kita. Ha? Lia. 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 Let's go. Bigyan na. Uncle Tristan! You have 5 seconds bago ako tumawag ng security. If gusto mo pa ng protection order, I can file one tomorrow. Ayoko nang makita ka sa bahay namin at ayokong isipin ni Lia na isa ka sa mga taong pwede niyang pagkatiwalaan. Leave! Alam kong hindi na ako pwedeng bumawi. Pero kung hindi man ako makabalik dito, hayaan mong maramdaman naman ni Lia na kahit hindi niya kami kasama. Paramdam namin ang nanay niya na hindi namin siya makakalimutan. Sana lang, hahanap si Lia ng paraan para makausap ka. Pero ate, sorry talaga. Parang di na ulit ako makakalapit kay Lia eh. Sorry, pinilit ko pa. Pati tuloy ikaw muntik na mapahamak. Miss na miss ka na ni Lia. Sinabi niya at ramdam na ramdam ko talaga eh. Maski nga ako, naaawa ko kay Lia, ate. Ramdam kong nahihirapan din talaga siya. Sana hindi niya iniisip na pinabayaan siya ng nainay niya, no? Tristan, paano mo namang sasabihin sa isang bata na bigla ka na lang nawala? Na kahit buhay ka, hindi mo siya mahagkan. Alam mo, gabi-gabi iniisip ko. Naisip din kaya ng anak ko yun na bigla ko na lang siya iniwan. Gusto ko siya makausap pero pinagbabawalan naman ako ni Wilfred kahit tawag lang. Lorena, tulad ng sabi ko noon, pwede tayong mag-file ng petition. Pero the court will only approve it if it's deemed in the best interest of the child. And Wilfred can easily oppose. Lalo na sa accusation siya sa'yo. Ibig sabihin po ba nun,
hindi mapapabigyan si ate. Mahirap. At matagal. Ibig mo sabihin habang nandito ako, wala na akong karapatan sa anak ko? Ibig mo pong sabihin habang nandito ako, sa kanya umiikot yung mundo ko, tapos dahil nandito ako, dahil sabi ng batas, dahil sabi ng mundo, wala na akong saysay sa buhay ni Lia. Wala na po ba talaga ibang paraan para makita ko yung anak ko? May karapatan na naman ako sa kanya. Ate, may pinabibigay nga pala si Lia. Bawal yan, bawal yan. Ayoko po! Ayoko sa inyo! Gusto ko si Nainay! Si Nainay lang! Ibalik niyo si Nainay! Ibalik niyo siya ngayon! Lia, tahan na. Hindi ka naman dating ganyan, Iha. Hindi ka na. Ayoko na rito! Gusto ko kay Nainay! Ayoko kay Super D! Kayo ang bad! Hindi si Nainay! Ayoko kay Super D! Ayoko kay Super D! Sana ka naman. Sige na dito. Sige na, Lia. Sige na, huwag na matigis ulam. Dito, dito. Dito muna tayo. Tara, dito tayo. Sige na, sige na. Mag-ice cream tayo. Gusto mo ice cream? Ice cream. Oo, tara. Dito tayo. Ano na yan, ha? Hindi ko alam kung paano babalansin ang lahat. Si Amber, hirap sa trabaho. Binaba siya online. Si Lia binabuli sa school. Tinatawag na anak ng preso. Then there's Lorena. Nagging me on the phone. Si Tristan, alam mo ba, dumalaw si Tristan dito trying to see Lia. They're everywhere. Sa bahay, sa telepono, and there's nothing I can do. Wilfred. Wilfred, pagod ka na. I can see it. You're carrying too much. Si Amber, she's trying to stay strong pero nahihirapan rin. And look at Lia. Kawawa yung bata. And then there's Lorena. And Tristan na laging bumabalik, laging may drama. As if wala silang pakialam sa epekto nito sa mga bata at sa'yo. If it's up to me, I'd keep them at a distance. Not to punish them, Wilfred, but to protect what's left of your peace. Because let's be honest here, habang nandito yung mga bata, there's no real safety. No real calm. Especially for Amber and Lia. Release more stories sa mga Santoses. Keep the angle sa anak niya. Yeah, kay Amber. Keep the pressure on. Go ahead.
Pakiramdam ko ho, lagi ko nalang binibigo yung ate ko. Noon pa. Wala man lang akong nagawa nung kailangan niya ako. Tapos ngayon, kahit para man lang marinig niya si Lia, wala pa rin akong magawa. Paano pa kaya sa kaso niya? Tristan, huwag mo sabihin yan. Napakalaking tulong na naibigay mo yung regalo ng ate mo kay Lia. At saka tandaan mo, meron tayong attorney Marcelo. Magagawin niya naman ang lahat. Oo nga po, pero hindi naman ho sapat yun hanggat wala si Mang Dolpo eh. Siya lang yung witness na pwedeng magbaliktad ng kaso. Sana lang din. Hindi siya bumaliktad kaya siya umalis. Bakit naman ho siya babaliktad kung nagsasabi siya ng totoo? Tristan, hindi porket nagsasabi ng totoo ang isang tao, hindi na siya pwedeng mapasubo. Lalo na kung merong kapalit. Halimbawa, pera, takot, o kaya pangako na ligtas siya. Ha? Binigyan na nga ng malilipatan eh. Basta siguraduhin mo mawawala yung Dolpo na yan sa mapa. Hindi siya pwedeng humarap sa korte. Double the payment if needed. Hindi pwedeng masira lahat ng pinaghirapan ko. Sinabi naman niya na gusto niyang tumulong eh. Saka mukha naman ho siyang sincere nung sinabi niya yun eh. Tristan, paano pag nagigipit na ang isang tao? Kahit sincero ka pa. Kawawa lang talaga ang ate mo kapag hindi natin nahanap si Mang Dolpo. Lalong tatagilit ang kaso niya. Confirm. Magbe-brand out. Miyerkules ng gabi. Doon ang galawan. Back exit. Malapit sa laundry. May contact na. Isa lang ang tao sa spot na yun, ha? Ano, Lorena? Sama ka? Saan? Takas tayo. Miyerkules. Tagal na namin pinlano to. Hindi ba palalong lalala lang yan? Pag nahuli kayo, lalong bibigat. Lalong tatagal. Tagal na akong nahuli dito. 10 taon na akong nakakulong. Wala pa rin hatol. Gusto mo bang magaya sa akin? Mabulok dito. Habang iniisip mo ang pamilya mo, araw-araw. Ha? Kung hindi tayo gagalaw, lalong walang pag-asa. Bahala ka. Kung gusto mong maghintay hanggang sa mamatay ka. Dito sa loob ng selda. Uy! Karen! Manang Pilar, Tristan. Grabe, namiss ko kayo sa bahay. Ano ang ginagawa mo dito? Day off mo ba? Namili lang. Kaso, aalis na rin ako sa Pamilya Santos. Ha? Bakit po? Bawas stop daw eh. Hindi na daw kailangan ng yaya at Lia. Punta na daw sila ng US, si Ma'am Amber at Lia. Biglaan nga eh. Hindi nga daw ako kasama. Ano? Kailan po sila alis? Narinig ko parang bago matapos ang linggo. Nagmamadali nga siya eh, si Sir. Marami siyang pinapaayos sa sekretary niya. Ano to? Rayon yun? Ay, ikaw baka ikaw nagiging sky ka, nagpaplakyan ng mission na ito, isusubok ka kay Sir. Excuse me? Sa palagay mo, kung may mission kami ni Karen, magkikita kami dito? At saka hindi kami spy, o chuchuni naman.
Halika na nga, umuwi na tayo. Halika na, mapapasok ka. Halika na, mamahalang ha. Halika na. Mana kailangan tumalaman ni ate. Kasi magandang na sasakyan. So here we go all over again. This is what we always do. Run away. Leave when everything gets too hard. I'm doing this for you guys. Lahat ng tao, hinuhusgahan tayo. Bashing you. Bullying Leah. Gusto ko na naman katahimikan para sa inyo. Eh, paano ka, Dad? I'll stay. I'll face the hearing. I'll find the truth. Kailangan ko malaman ko ano ba talagang totoo. So you still think she might be innocent? Hindi ko alam. Pero ang alam ko, niloko niya tayo. At kahit ano pa ang totoo, kailangan ko kayong protektahan. Lalong-lalo na si Leah. Kahit sa sarili pa niyang nainay. Alice! Alice, yung anak ko saan pupunta? Saan nila dadalhin? Hindi nila pwede kunin sa akin yung anak ko! Ate, kumalma ka muna. Hindi ko na rin alam kung ano pang magagawa natin kasi mukhang planado na to eh. Ate, kalma lang ha. Ate, kalma lang. Lorena? Yes. Mana, kailangan ko makita si Leah. Kailangan ko makita yung anak ko. Hindi nila pwedeng kunin sa akin yung anak ko yun eh. Kalma ka lang. Kalma ka lang. May awa ang Diyos. Makikita din natin si Leah. Nanay ako ng anak ko. May karapatan ako sa anak ko. Bakit nila kinukuha? Kailangan ko makita si Leah. May awa ang Diyos. Makikita din natin si Leah. Hello? Sino to? Hello po. Si Leah po ito. Si Nainay po. Sige niya. Wala na. Sige niya. Sige. Nak! Hello, Nak! Nainay! Leah! Sa wakas narinig ko na rin yung boses mo. Anak ko, kamusta ka, ha? Ayos ka lang ba dyan? Nainay, siniram ko lang po tong cellphone na to kay Ate Karen. Secret lang po natin yun, ha? Pero, Nainay, kailan ka po uuwi dito? Kasi, aalis na po kami bukas, eh. Bukas? Hindi na ba kayo makapaghintay ng daddy mo? Sabi ni Super D, mas safe daw doon. Pero, paano kung umuwi ka na? Tapos, nakaalis na kami. Paano kung hindi na po tayo magkita? Hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari yun, ha, anak? Magkikita pa rin tayo. Pangako ko yan sa'yo, ha? Pero, Nainay, sabi po nila, hindi ka na raw babalik. Bawal na raw. Huwag ka maniniwala sa kanila. Nakagawin ko yung lahat para magkita tayo ulit. Nak, mahal na mahal kita. Gagawa ng paraan si Nainay, ha? Magkikita tayo ulit. Pangako ko yan sa'yo, babalikan kita, anak. Babalikan ka ni Nainay, ha? Eh, Nainay, kailan nga po yun? Kasi po, alis na kami bukas. Nainay, kailangan ko ba pa talaga sumama kay Super D? Sapa na lang ako sa'yo. Leah? Sino kausap mo? Leah, give me the phone. Leah! Pwede huwag may lalayo sa akin yung anak ko. Nagmamakaawa ako sa'yo, maawa ka sa akin. Anak ko si Leo. Huwag mo naman siya dadalhin sa ibang bansa, oh. Lorena, please stop calling us. You've caused enough damage.
Tinuturuan ko magtago yung bata. Nay! Ayoko po sa kanila! Kunin niyo na po ako, Nay! Stop it! Nay! Patay na natin si Leah! Nanay niya ako. Kailangan ako na anak ko at kailangan ko rin yung anak ko. Huwag mo siya ilalayo sa akin. Maawa ka naman. Maawa ka naman sa akin, Wilfred. You lost that right the moment you lied to all of us. Nay! Hello? Hello, Wilfred? Hello? Karen! Karen, sa'yo ba to? Yes po, sir. Akin po Iwan telepono mo dito. Bata eh. Sorry po, sir. Pinangakuan ako! Pinangakuan ako! Pinangakuan ako! Saka na natin isipin. Makukulong tayo ulit. Ang mahalaga, makalabas tayo. Paano kung umuwi ka na? Tapos nakaalis na kami. Kunin niyo na po ako, Nay! Sasama ako. Kailangan ko makita yung anak ko. Yes. Confirm na ang flight bukas. Patapos na rin kami mag-empake. Ikaw muna bahala sa kanila pagdating nila dyan. I'll call again tomorrow. Thank you. Nanay? Ito na. Ngayon na. Ito na ang pagkakataon. Gagawa ng paraan si Nainay, ha? Pangako ko yan sa'yo. Babalikan kita, anak. Tayin mo ko, anak. Magkakasama na tayo. Hello, Karen? Si Tristan to. Sir? Napatawag po kayo? Makausap naman ako kay Leo, please. Sandali lang po Dadalhin ko po itong phone sa kwarto ni Leah. Sir Tristan. Ate? Ma'am Amber? Akin na. Ako na bahala. Sige po. Pinaalis na kayo dito, diba, Tristan? Bakit nanggugulo ka pa rin? Amber, hindi ako nanggugulo, please. Gusto ko lang makausap si Leah. Gusto ko lang siya makausap bago kayo umalis. No! Kaya nga kami aalis para hindi nyo na kami guluhin ng ate mo. Ano? Rina, tama! Tama na yung drama mo! Gusto mo bang mabulok dito? Ha? Kahit wala ka kasalanan, ang nangyayari ko. Akala ko ba habulin pa yung anak mo? Halika na!
hindi naman porket nakagawa ng mali ate ko, tatanggalan niyo na kami ng karapatan sa anak niya. Amber, pamangkin ko pa rin si Leah. Pamilya ko pa rin siya. And what are you doing anyway? Making secret calls to Leah knowing na hindi niya siya pwedeng kausapin at lapitan. Dad made it clear. Leah should have no connection to anyone involved in my mother's death. Saan kayo pupunta? Dito. Pare, bukas na pala yung flight ng mga anak mo. Alam mo, tama yung desisyon mo eh. Na ilayo yung anak niyo ni Lorena at daling sa ibang bansa. Tama nga ba? Sa loob-loob ko, iniisip ko rin. Ginagawa ko ba to para sa kapakanan ni Leah? O pinaprosahan ko si Lorena gamit ang anak namin? Pare, hindi mo kailangan gawing komplikado. Minsan, ang tama, hindi laging malinis. Kung sa tingin mo may bahid na paghihiganti yung desisyon mo, alam mo sa puso mo na inuna mong kapakanan ni Leah, hindi kay Lorena. Lalo na kung siya nga talaga yung nakapatay kay Joy. Dapat lang na ilayo mo si Leah sa gulo. Kaya pare, tama yung desisyon. Wilfred! Nakuha mo dito. Late na. This is urgent. Tumakas yung killer wife mo. Look! Ilang kababaihan ang tumakas sa City Jail kani-kanina lamang. Agad ding nahuli ang karamihan sa mga tumakas. Hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin ang ibang pumuga. Chip, may tao dito! Tristan! 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 Ano ba? Saan ka pupunta? Pupunta ka doon? Siyempre, Manang. Gusto ko malaman kung ano nangyari kay ate. Kung kasama ba siya doon sa tumakas o ano. Pwede ba? Maghunos dili ka muna. Pagpalagay na natin na tumakas na ang ate mo. Sa palagay mo, tama na makita ka ng mga pulis na pumunta doon? Basta, kailangan kong makita si ate. Tristan! Bawal po. Papasukin niyo kami. Sir, bawal nga po. Gusto ko lang makita yung asap. Si Lorena. Huwag sabihin, nagigpit kayo ng security. Kasi if that's the case, bakit nyo nang makatakas yung babaeng pumatay sa asawa ko? Gawin nyo kasi maayos yung trabaho nyo. Sir, kung si Lorena Herrera tinutukoy nyo, hindi po siya tumakas. Anong hindi? Nasa news nga, tumakas. Opo nga po, may mga tumakas, pero hindi po siya kasama. I need to see with my own eyes, okay? Baka nagpapalusot lang kayo eh. Nandito po siya. Sumunod na lang po kayo sa akin. Totoo bang ikaw lang ang naiwan sa selda sa area nyo? Hindi ko alam. Hindi naman ako tumitingin sa iba. Pero, totoo rin bang may pagkakataong ka ring tumakas, pero hindi mo ginawa? Totoo ho yan. Pwede nga akong sumama na lang po ako sa kanilang tumakas.
Pero ayoko na ho kasi magkamali. Ayoko na hong masaktan ko po ulit yung mga mahal ko sa buhay. Drama queen. Ma'am, sino itong mga sinasabi niyong mahal niyo sa buhay? Pamilya ko ho. Kapatid ko. Anak. At asawa ko ho. Gusto ko na ho silang pakita at makasama. Ayoko na ho kasi magkamali ulit. Minsan ko na ho kasi silang nasaktan. Tumakas ho ako. Nagtago. Nagsinungaling po ko sa kanilang lahat. Ayoko na hong maulit pa po yung pagkakamaling yun. I'm sorry pero wag kayo maniniwala sa babaeng yan. Pasensya na pero nagdadrama lang yan. Hindi naman talaga siya nagsisisi sa ginawa niya Nagsisisi lang yan dahil nahuli siya sa lahat ng kasinungalingan niya at krimeng nagawa niya. Pero kung hindi siya nahuli, patuloy pa rin niya magtatago at manloloko sa pamilyang sinasabi niya. Stop! This hearing, it's not a stage for drama. Your Honor, meron po akong testigo. Oras na para managot yung kriminal na yan. You're the worst person I've ever known! My head said she's guilty. Pero itong puso ko, parang gusto pa talaga nitong maniwala na nagsasabi si Lorena ng totoo. Ikaw mismo ang sumira sa buhay. Hindi ako susuko agad sa hindi ako makaalis sa lugar na to. Ilalamig ka. Hindi kaya buntis ka?